habang naka-duty at nag-aantay ako sa tawag sa akin ng aking alagang matanda. Raming bisita, 8 ang bisita niya today. Kaya ang dami kong ililigpit mamaya ng mga kopa, mga pinaglagyan ng kanilang mga pikar-pikar. Pikar-pikar is yung mga finger food. Marami akong hinanda, kaya marami akong liligpitin mamaya. Mag-react muna tayo dito. Samahan niyo muna ako habang nag-aantay ako sa duty ko na matapos. Kasi hanggang 9:30 pa ako. So meron pa akong mga 32 minutes na bago mag-sign off. O baka nga 1 hour pa. Kasi pag marami ang bisita, nandyan yung pamangkin ng aking alaga, madaldal yun. Minsan alas 10 pa yan sila matatapos. So may 1 hour tayo. Okay. So dito tayo mag-react sa post ni Mocha Oson. So yan po ang post ni Mocha Oson tungkol sa pag-appear kanina ni Martin Romualdez. Sabi dito, I am ready to feed my personal knowledge on the budget process, and while not a member of the bicameral conference committee, I will share all information to help determine the truth and to give all the facts and the information. Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ngayon, nag-post nito ay Inquirer.net at meron na siyang 5.6 different reactions. Kanina 5.5. So this is 8 hours ago, ha. Kay Mocha lang ito, guys, ha. Maraming nag-post nito pero ang pinag-uusapan lang natin kay Mocha. Dito tayo sa kanyang mga reaction. So 3.9, pinagtatawanan lang si Martin Romualdez. 1.3 thousand, galit. 196, thumbs up. 33 yung nalungkot. 25 yung nagulat. 22 yung nagpuso. At 2 yung parang may care o may sympathy kay Martin. Kung titingnan natin, guys, kunti pa rin ang galit sa kanya sa post na ito, kay Mocha lang. Again, ulitin ko, kay Mocha lang. Dito 1.3 thousand lang ang galit. 3.9, mas malaki yung pinagtatawanan lang siya kaysa sa galit. So, kung ako ang tatanungin, dyan sa suma total ng 5.6 different reaction, kunti pa rin ang galit kay Martin. So, marami pa rin talaga siya marami pa rin humahanga sa kanya. Doon pinagtatawanan siya dito ng 3.9 thousand katao. But if we're going to compare those people who just laughed and those people who are sharing their anger, mas kokonti yung nag-share ng anger. Ewan ko lang sa mga ibang social media personality kung marami doon ang naggalit kay Martin Romualdez. So yun po. Guys, meron akong naalala. Balik tayo dun sa sinabi ko kanina kay Martin Romualdez. Ito. Balik tayo dyan. Meron kanina nag-post na hindi naman siya content creator. Pero kasi maraming follower Halos kasi ngayon parang mga content creator na sa Facebook. Meron nag-post tungkol dito kay Martin Romualdez. Nilagay yung picture ni Martin Romualdez at kinapsyonan niya na I am the way, the truth, and the life. Gusto ko lang magpaalala sa nag-post na wag naman sana niyang gawin yan. Wag niyang ika-caption yan. Kasi that is mocking to our God. Kasi yung word na yan na I am the way, the truth, and the life, biblical words yan. Makikita yan talaga sa Bible. Hindi natin pwedeng paglaruan ang mga salita ng Diyos dahil napaka-powerful ng salita ng Diyos sa Biblia. Hindi ko siya sinave kasi I'm not interested, pero nakita ko talaga siya. I think dadaan yan sa inyo sa wall. Yung vlogger na yon na nag-content o nag-caption ng picture ni Romualdez at nag-caption siya ng I am the way, the truth, and the life. Wag po sana natin paglaruan ang mga salita ng Diyos. Again, it's a mocking
mockery. Hindi po dapat ganoon. Dapat po wag natin isali dito sa kabulastugan ang Diyos dahil ito po ay usaping anomalya. Hindi naman po kasali ang Diyos sa pag-anomalya ng mga pondo ng bayan. Wag naman sanang ganon. So yun lang, naalala ko lang, a matter of 1 hour ko siya nakita. I am here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong itinatago at walang dapat itago. Hindi ko na maalala kung sino yun. Basta kanina lang, mga 1 hour ago ko lang siya nakita. So ngayon, ang ano ko dito guys, reaction dyan sa kay Martin Romualdez pag appear sa ICI ay ayon na rin sa napanood ko din kanina kay attorney, nag-a-agree ako sa kanya kay attorney Abayon, na kapag si Martin Romualdez ay maging state protected witness o protected state witness at ang ituturo niya ay ang kanyang pinsan na presidente natin, si Presidente Marcos ang makukulong. Kapag ang kanyang mga isisiwalat sa kanyang mga sinumpaang salaysay ay tungkol sa sino ba talaga yung architect ng pagkulimbat ng mga mali-maletang pera. Kapag sinabi niya, utos lang yan sa akin ng pinsan ko, ng presidente, so ang bigat ng penalty ay mapupunta kay PBBM. Kung paano ba sabihin? Kung ibabagsak niya yung pangalan ni PBBM, I mean, kung ididiin niya at maninindigan niya siya sa kanyang affidavit na ang architect ng lahat ng ito ay ang kanyang pinsan na presidente, pwede siya mapagbigyan. Pero kung ang kanyang pag-apply ng protected witness protection ay para lang i-diin si Zaldico at yung mga gang of 6 o 7 daw, so hindi ito pwedeng tanggapin as state witness. Paboran siya na kahit si Zaldico lang ang kanyang ituturo, paboran pa rin siya ng DOJ at ng Ombudsman at ng lahat ng mga dapat magbigay sa kanya ng o mag-approve nitong witness protection. Hindi matatahimik ang tao na hindi sila kalampagin ulit. At lalo siguro ito ang mag-trigger ng mga tao to go out to the street kasi nag-apply ka ng state to witness tapos ang ididiin mo lang naman pala ay yung gang of 6 na member ng gang of 6 di umano na si Zaldico. Wala din, 'di ba? Wala din. Kasi si Zaldico ang naiisip ko noong sumabog itong anomalya ay sabi ko biktima lang din siguro ito ni Martin Romualdez kasi mas mataas si Martin Romualdez sa kanya. Susunod din lang ito si Zaldico sa kumpas ni Martin Romualdez. Kung ito si Martin Romualdez naman ay sumusunod lang din sa kumpas ng kanyang pinsan, so ang pinaka-most guilty talaga yung pinsan niya. At maaaring si FL kasama, di ba? Kasi bukang bibig na rin naman ni Pangulong Marcos na mabuti na lang daw meron siyang smart girl na asawa o smart wife. Ibig sabihin, lumabas talagang totoo na PBBM is depending on his wife only. So hindi siya nagde-decide ng sarili niyang desisyon para magtimon sa ating bansa. Ang nagtitimon ng ating bansa maaaring si FL kung ituturo ni Martin o si PBBM. So yun po. Kaya depende pa yan kung kasi kakampi nila ang lahat, kakampi nila ang Ombudsman, kakampi nila ang DOJ, lahat-lahat, pati yata ang GBC, sabi nga nila, napasukan na rin ng sindikato. Yun ay mga sabi-sabi lang ha.
wala rin kahinantungan. Ang makukulong pa rin dito ay mga contractor pa rin at mga politician, some of the politician. Pero itong matataas na mas marami ang mga nakuha, according na rin kay Guteza, mga mali-maleta, ay hayahay pa rin ang buhay. So yun po ang nakikita natin. Meron pa ba dito tayo share? Okay. So bago po tayo magtapos, i-share ko lang itong nakita kong pagbisita ni PBBM sa Davao. You know. Parang ang lungkot-lungkot ni PBBM habang naglalakad at wala man lang kumaway ng mga tao. Yun yung kaibahan nila ni BP Sara, no? Kasi si BP Sara, pababa pa lang ng sasakyan, nagtitilian na yung mga tao, babae, lalaki, bata, matanda, di ba? Nagtitilian sila. So, malayo ang puso ni PBBM sa mga ordinary people. So, yun lang guys. Maraming salamat and magpe-prepare na ako kasi I think ang matanda ko, check ko muna kung okay pa ba sila doon. Bye for now. Thank you.